Hello. So, eto na nga, since maraming nagtatanong sa akin sa private message kung paano nga ba ma-transfer yung funds nila sa ibang GCash account or paano nila ito-transfer ito sa um, new GCash account nila. Okay, may dalawang options po kayo. Pwede kayong magpalit ng SIM card or ipa-transfer nyo yung balance nyo sa bagong GCash account nyo, yung funds nyo. So, pero para sa akin, kasi nagawa ko na kasi to ng, um, na-experience ko na to, yung pag-transfer ko ng GCash funds ko sa kabilang GCash account. So, be sure na yung GCash account na gagamitin nyo is lahat ng mga information doon is sa inyo, hindi sa ibang tao. So, much better na bumili kayo ng ibang SIM card, yung hindi pa nagamit, at gumawa kayo ng GCash account. Una, ito yung gagawin nyo. Bumili kayo ng SIM card, i-register nyo, at gumawa kayo ng new GCash account nyo, gamit yung pangalan nyo, yung address na nilagay nyo din sa the same account na deactivate or sa same account na ng GCash account nyo dati para mas easy yung pag-transfer at be sure na hindi mali yung mga information na ilalagay nyo kasi tinitignan niya ni GCash at pwedeng matagalan or pwedeng magkaroon ng problema kapag hindi siya the same kung ano yung nasa old account nyo at sa new account. So, ganun lang. Second way is after nyong i-register at gumawa ng account sa GCash, okay, after nyo i-register yung SIM, at gumawa ng account sa GCash, be sure yung GCash nyo is verified. So, i-verify nyo muna lahat. Okay? Easy lang naman yan kapag meron kayong mga valid IDs. At, yun nga sabi ko yung information dapat tugma. So, yung unang gagawin mo is, kasi hindi na ma-open yung SIM card mo at yun ang ginagamit mo sa GCash mo. So, yung unang gagawin mo, dahil deactivated na siya, kailangan mo na siyang huwag gamitin and bumili ka ng new SIM card. So, yung new SIM card mo is kailangan mong i-register muna bago ka gumawa ng account. 'Di ba kasi hindi naman magagamit yun kapag hindi registered. So, kailangan mo siya i-register. After mo i-register yun, pumunta ka sa GCash account mo at or sa GCash app, gumawa ka ng new GCash account gamit yung SIM na bago. So, yung SIM na ginamit mong bago, yun yung gagawin mong new GCash account mo, i-register mo siya. Dapat, kung ano yung nasa old GCash account mo, na mga information na nasa iyo, ganun din yung gagawin mo sa new GCash account na gagawin mo or i-create mo. So, dapat hindi siya mali-mali at dapat ay same yung information mo doon sa old account mo at sa new para walang problema. Kasi tinitingnan ni GCash yung mga possible na mga differences. Mahihirapan ka. So, yun yung gagawin mo. And then, follow up sa mga steps na binigay ko sa na-mention ko. So, ganun lang. And then, i-follow up mo yung steps na binigay kong tutorial. So, ganun lang. After mong gumawa ng GCash account, at be sure na same yung information mo doon,
especially yung ID mo na ginamit. Pero I think yung ID, it's okay siguro kung iba, basta yung mukha mo yung andon at yung information mo is tugma. So, ganun lang. Tapos, i-chat mo si Gigi sa GCash. So, yung binigay kong tutorial na na-mention ko, yun yung same na sinasabi ko ngayon. Ganun lang din yun. Same lang yun sila. At after nun, kailangan mong i-chat si Gigi para makapag-submit ka ng ticket. Kasi may form kang i-fill up doon sa GCash. So, kailangan mo yung form na yon para ma-deliver mo yung complaint mo or yung problema mo sa GCash or sa SIM card mo na nawala. So, yun lang. Ganun lang kasimple at isi-send mo sa kanila much better. Be sure na i-screenshot mo yung GCash account mo kung ano yung sinasabi doon. At kasi may i-attach kang mga images doon, mga pictures para maintindihan nila yung problema mo. So, ganun lang kadali. And the very important thing is, kailangan mong i-verify yung GCash account mo kasi yun yung importante. So, ito yung tutorial ko. This is the third step na gagawin mo para makapag-chat ka kay Gigi. What you all have to do is, hindi mo kailangan gumamit ng Google Chrome. So, kailangan mo talaga pumunta ka sa GCash app. Kasi meron kasi silang, parang safety na sinasabi. Gaya nito. For example, so, ayan. So, ito yung note. Nakikita nyo dito. The steps will not work if you're chatting with Gigi using a browser. So, mali yan. So, yung gagawin mo is, lumabas ka dito at pumunta ka sa GCash account. So, kapag nasa GCash ka na, touch the help center. So, dito, makikita mo siya. So, lalabas siya dito. For example, ayan. So, kita mo na, scroll mo lang siya pataas, then andito na siya. So, click that, chat with Gigi. So, after nyan, kapag lumabas na siya, ayan, so meron siyang hihingiin sa inyo. Ibibigay mo lang yung kung ano yung request niya. But then, okay, question mo siya. So, I want to transfer my funds in my new GCash account. I want to transfer my funds in my old GCash account to my new GCash account. So, ganyan lang. Tas, loading yan. Kasi magre-reply siya. Antayan mo lang siya. So, meron siyang hihingiin sa'yo or something. Kung ano yung reply niya, hintayin mo lang. So, ayan, ibibigay mo yung number mo. So, dito ibibigay mo yung number mo, yung format ng number mo. Okay, so, ibibigay mo kung ano yung number na. So, dito ibibigay mo yung dalawang number mo. Kung sasabihin niyang isa lang, so, sundan mo lang kung ano yung sasabihin niya. Yung old number mo and new number mo, ile-label mo lang sila para malaman ni GCash. Yung old at saka yung new. Ayan, so since yung SIM card mo is deactivated na hindi na magagamit, so, safe naman siguro yun kasi andyan sa'yo yung SIM card mo, but then na-deactivate lang siya. So, what you have to do is to choose the number 2. So, it's I want to transfer my funds and services from my old account to my new account. So, yun lang. Then, continue na yan siya.